Magluluto na naman ako ng isang simpleng ulam dito sa bukid. Isang mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Eto nga po pala at magluluto muna ako ng sausawan namin para sa ulam namin ngayong almusal. Ito po yung bagoong alamang. Nilagyan ko siya ng kunting taba ng baboy at ganun na rin ng asukal para hindi siya sobrang alat. Hinugasan ko nga rin pala ito bago ko nga niluto. At eto, mga kabukid, samahan nyo naman ako at ako'y magluluto ng pritong talong. Napakarami kasing reject yung aming mga hinarvest na talong. Kaya eto, para hindi masayang, ay akin nga itong lulutuin para ulam namin ngayong agahan bago magtrabaho dito sa bukid. Ganito lang kasimple ang mga ulam namin dito sa bukid. Kung ano lang yung tanim namin, yun ang madalas naming ulamin. At eto, bumili pala ako ng white beans. Ito naman ang lulutuin ko para ulam namin pananghalian. Isasalang ko na nga ito habang kami ay kumakain dahil mahirap nga itong palambutin or matagal itong palambutin. At habang nakasalang ito, kakain naman kami. Tapos na nga pala kaming magpasalamat sa panibago na namang pagpapala na ipinagkaloob sa amin ngayong araw na to. Mayroon na naman kaming lakas na magagamit sa pagtatrabaho nga dito sa bukid sa mga pag-aalaga sa aming mga pananim. Nang sa ganon ay mabigyan kami ng saganang bunga na pwede naming ibenta at ganon na rin ay aming pagkain. Sa pagsasaka kasi kailangan talaga ng tiyaga dahil kung wala kang tiyaga, hindi ka naman aani, mas lalo na kung gulay ang iyong pananim, kailangan mo talaga itong alagaan. Alagaan sa pataba, alagaan sa pesticide, nang sa ganon ay hindi masira ang kanilang mga bunga. Mas lalo nga ngayon dito sa amin ay ulan ng ulan. Gustong gusto kasi ng mga uod pag ganitong panahon, kaya kailangan talaga silang maisprehan. Yun nga lang, pag ganito din namang umuulan, hindi rin naman namin sila pwedeng isprayan kasi mahuhugasan din. Kaya nga, ginagawa na lang namin talaga ay kunin yung mga may sira at pang-ulam. Pero syempre, tatanggalin mo naman yung reject doon. Tanging bunga nga lang ng okra, walang sira eh. At eto nga, samahan nyo ako mga kabukid na mangunguha ng talbos ng kamote na ipansasahog ko doon sa aking pinalambot na beans. Hindi pa nga ganong kumakapal itong tanim namin na kamote. Pero tatalbusan ko na siya. Ipanghahalo ko kasi ito dito sa akin niluluto. Masarap kasi yung talbos ng kamote kapag sa sinabawang beans. At dahil kukunti lang yung nakuha kong talbos ng kamote, dadagdagan ko na nga lang ito ng dahon ng malunggay. Ito nga pala yung aming mga tanim na sili. Ayan, nilalagyan ng tulos ng aking anak dahil natumba kasi yung mga sili na yan. Kailangan silang tulusan at kahit umuulan, ayan, nagtatrabaho yung aking anak. Hindi na nga siya nagkapote at hindi na nga rin siya nagpayong para mas makapagtrabaho daw siya ng maigi. At ako naman, eto, chinek ko nga yung aming mga seedling ng kalabasa. Ihahanda ko naman na ngayon yung aking pangririkado dito sa aking lulutuin na sinabawang beans. Napakasimple lang talaga ng ulam namin dito sa bukid. Ang importante kasi, masarap ang pagkakaluto at masarap kumain basta sama-sama ang pamilya. Akin na nga rin palang hiniwa-hiwa itong karne na konti. Ito lang kasi ang nakayanan ng budget namin, kaya konti lang yung aking binili. Konti lang itong mga kabukid, ang importante ay magkalasa yung aking lulutuin. Hindi kailangan ng sobrang daming sahog. At pagkatapos ko nahiwa, hinugasan ko na nga ito. Kasi tinuro nga sa amin sa training kung paano ang magtipid. Kaya dapat i-apply natin. At eto nga, akin ang igigisa itong aking pansasahog dun sa ating pinalambot na beans. At parang naging chef nga pala ako dahil sa paglalagay ng karne ay umapoy nga yung ating kawali. Sigurado mapaparami na naman ang kain namin neto kahit ganito lang kasimple yung aming mga pagkain dito sa bukid. Ang importante talaga, sama-sama ang pamilya, sama-sama sa trabaho, sama-sama sa hirap. Yan, sama-sama din syempre sa pagkain. Nailagay ko na nga yung ginisang karne at tinubigan ko na ulit itong ating white beans pagkatapos ay sinalang. Akin na nga hihimayin itong talbos ng kamote na ipanglalagay natin dun sa ating pinapakuloang beans. Sariwang gulay nga na naman ang ipangsasahog natin sa niluluto ko ngayon. Alam niyo ba mga kabukid na tanging dito nga lang sa Tuguegarao ko natikman yung ganitong klase ng mga luto ng beans. Malambot na nga pala yung aking nilagay na karne, kaya nga akin na pala itong tinimplahan. Nilagyan ko siya ng konting bechin at ganoon na rin ng asin. At pagkatapos ay akin ulit itong tinakpan. Pagkatapos ng ilang minuto,
Ito, ilalagay ko naman yung gulay na katalbos ng kamote nang sa ganun ay maluto. Masarap kumain ngayon, mas lalo at malamig ang panahon dito sa amin. Masarap humigop ng sabaw. Sabaw ng beans na may kunting karne. At syempre, kumain ng gulay. Sabi nga nilang gulay daw ay pampahaba ng buhay. Kaya nga kami laging kumakain ng gulay para naman sa ganun ay humaba yung aming buhay. At pagkaraan nga ng ilang minuto, ito inilagay ko naman yung malunggay. Mabilis lang palang malutaw ang malunggay kaya kaagad din itong hinahango. Kailangan kasing hindi ma-overcook yung dahon ng malunggay kasi nag-iiba ang lasa nito kapag na-overcook. Kain tayo ng pananghalian mga kabukid. Nako, napakasarap talaga ng ulam na ganito. Kahit simple lang, ang sarap kumain. Mas lalo na kung may sili. Hilig kasi namin kumain ng sili, masalo nga ngayon at malamig dito sa amin. Parang itong buong araw na to, puros kumain na lang yata ang gagawin namin. Hindi kami gaanong makapagtrabaho dahil medyo malakas yung ulan. Kapag ganitong panahon, nakakatakot talagang mabasa ng ulan pag magtatrabaho ka. Kasi talagang sakit ang dadali sa'yo. Ang hirap pa naman magkasakit sa panahon ngayon dahil napakamahal ng gamot. At hindi lang yun, syempre tatagal ka ng ilang araw na hindi makakapagtrabaho. Sayang yung aming mga gulay kung mapapabayaan. Eto pala mga kabukid masarap din tong lutuin. Masarap adobohin, talbos ng kangkong. Eto pupunta pala ako dito sa taniman namin ng malagkit na mais. Mangunguha ako ng pandalaga namin. Ito na nga lang ang magsisilbing pagkain namin para ngayong hapunan. Kasi busog na kami sa kanin. Ito naman muna. Masustansya din naman ito at mabubusog ka dito. At masarap kainin pag ganitong malamig ang panahon. Tapos hihigupin mo pa yung kanyang pinaglagaan. Manamis-namis kasi ang lasa nito. Masalo at bagong kuha mula sa puno. Kapag nasa probinsya ka talaga at masipag kang magtanim, hindi ka talaga magugutom. Tulad na lang nito, libre na naman ang aming pagkain. Merienda na nga namin yan. Merienda sa hapunan. Ayan mga kabukid, kain tayo ng nilagang mais. Pwede na rin palang ihawin yan. Kaya lang, mas gusto kasi namin yung nilaga. Napakasarap talaga. Manamis-namis ang lasa. Dahil nga kapipitas lang. Maraming salamat mga kabukid sa inyong panunood. Paalam!